Praise God. Sabi mo sa katabi mo, nagagalak ako na kasama kita ngayong umaga. Ayan, kagalakan po natin ang bawat isa sa tuwing po tayo nagkakasama sapagkat unang-una, tayo po'y binigyan ng pagkakataon, lalo na po ng buhay. Ano po? Na tayo'y magpuri sa Panginoon. Sapagkat pag po tayo ay wala na yung pagsasama-samang ganito, kundi nasa langit na tayo. At patuloy pa rin po yung pagpupuri na ating gagawin sa ating Panginoon. Ganyan po ang pag-ibig. Kaya po yan po ang ating series, ang pag-ibig. Na kung saan ang pag-ibig na yan, sabi nga sa unang Juan 4:10, narito ang pag-ibig, hindi tayo sa umibig sa Diyos, kundi siya umibig sa atin at sinugong kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Yan po ang ating series for the month of February. Kaya nasa huling message na po tayo ng ating series na ang pag-ibig. At kung i-recall po natin, ng una, ang tunay na pag-ibig ay mula sa Diyos. Kaya po ang pag-ibig na to ay nanggaling sa Diyos, ito po ay hindi makasarili. Kaya po ang pag-ibig ay kina-counterfeit kasi po mahalaga. Lahat po ng mahalagang bagay dito sa mundo, nakita nyo may peke. Di ba ba? Sapatos, damit, at maging ang pag-ibig dahil mahalaga ito, pinepekein na to. Kaya pag ang pag-ibig po hindi galing sa ating Panginoon, ito po ay peke, makasarili. Kaya ang laging dulot ito, hindi makakabuti, kundi makakasama sa mga pag-ibig na binibigyan natin. Hindi mo napapansin? Ang lagi nilang lingwahe ng mga tao, nagmahal lang naman ako, bakit nasaktan ako, bakit napahamak ako, bakit nagpakamatay ako. Kasi nga po yung pag-ibig na yan ay hindi galing sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig na galing sa Diyos ay hindi makasarili, kundi ito po ay nagbibigay sa atin ng bagay na magmahal tayo ng tunay. Kaya nga po, mahirap tayong magpasa ng pagmamahal na tunay hanggat hindi po tayo nakakaranas ng pagmamahal mula sa Diyos. It's so difficult na ipasa natin yung pag-ibig na to hanggat hindi po natin nararanasan ito mula sa Diyos. At ito po, hindi lang po ito pagpapahayag ng emosyon or feelings, kundi ito po ay hindi lang ba sa words na sabi mahal kita. Ito po ay isang action. Ito po'y ginagawa, katulad po ng pagpili natin. Pag nagmahal ka, kailangan mong piliin. Hindi po ito emosyon. Pag hindi na kita mahal, lalo sa mag-asawa, maghiwalay na tayo, hindi na kita mahal. Hindi po emosyon ito. Kundi feelings, pagpili na kailangan mong mahalin pa rin siya. Kasi nga, ang tunay na pag-ibig po, hindi po ito emosyon or feelings. Katulad din po sa ating pagmamahal sa ating mahirap na taong mahalin. Diba, mahirap nga mahalin ng kaaway mo eh. Pero mamahalin mo siya dahil hindi nga ito feelings eh. Kundi kailangan mong piliin na mahalin ng iyong mahirap mahalin na tao katulad ng pagmamahal ng ating Panginoon. Na pinili tayo, mahalin, sabi sa John 3:16, di po ba? For God so loved the world, He gave, binigay niya, pinili niya ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay mahalin. Upang tayo muli magkasundo yung pagiging ama at anak natin sa Diyos Ama. Okay po, yung huli nga po, dahil sa tunay na pagmamahal, kailangan natin magpatawad. Ano po? Yung pagpapatawad po ay isa pong halimbawa po yan na pagpapakita po tayo ng tunay na pagmamahal galing sa Diyos. Una tayong pinatawad ng Diyos. Kaya po ano po ng isang Kristiyano na you're called to be Christian, then sasabihin mo nagpatawad, hindi ka nagpapatawad. Kasi po, yung Diyos na tinanggap mo, ang unang nagbigay sa iyo ng kapatawaran, and sasabihin mo, hindi mo kaya magpatawad. Kaya pag natanggap natin yung tunay na pag-ibig, yung kapatawaran ng ating Panginoon, hindi pwedeng hindi tayo magpapatawad. Ano po yun sa isang Kristiyano na sinasabi nyo nga na may Diyos tayo sa buhay natin, na sinabi nga po yan, kung minamahal mo ang iyong kapwa, ang iyong Diyos, kailangan mo mahalin ang iyong kapwa. At yun sa pamamagitan po ng pagpapatawad. At ngayon po sa mensahe po natin ngayon, isa rin po na dapat natin makita na ang tunay na pag-ibig ay naglilingkod. True love serves. Bakit po mahalaga? Kasi po yung paglilingkod ay pagpapakita po yan ng tunay na pagmamahal. Tayo mga magulang dito, di ba? Dahil sa ating pagmamahal sa ating anak, we are willing to serve them. Di ba? Kahit alam mo na, hindi dapat itong pagsilbihan, pero gagawin mo dahil mahal mo sila. Diba? Sino po mga magulang dito?
Di ba? Ganyan tayo, lalo mga nanay. Minsan naiinis sa mga anak. Talaga ikaw, pasaway ka, hindi ka ganito, pero pinagsisilbihan. Because of love. Ano pa kaya ang ating Panginoon na may pinanggalingan ng tunay na pag-ibig, hindi ba magsisilbi sa atin? Ano po ang sabi dito sa Marcos 10:45? Sapagkat kahit ang anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang tubusin ang maraming tao. Ang Diyos po dito ay dumating para hindi po siya, ano sabi? Paglingkuran. Kundi dumating siya rito para maglingkod sa pamamagitan ng kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi nga sa kanyang kasulatan, ang isang kaibigan na ibinigay niya kanyang buhay sa isang kaibigan. Lalo ng kaibigan na yun, hindi worth it ibigay yung buhay mo. Di po ba? Kaya nga, ang Panginoon ay naparito hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Yun po kasi ay lumalabas sa pamagitan ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa atin. Yun po ang katotohanan. At yan po yung idinisenyo ng Diyos sa ating lahat. Na tayo'y maglingkod at gumawa ng pagbabago sa ating buhay. Yan po ay disenyo ng Lord. Kasi bakit? Lahat po tayo ay kawangis ng Panginoon, di po ba? Sino naniniwala na wangis ka ng Panginoon? Di ba? Lahat tayo. Kaya nga sabi ng Panginoon, kayo nilikha ko na wangis ko. At ang disenyong yun ay nagpapakita na kailangan tayong gumawa ng mabuti hindi lamang sa sarili natin, hindi lamang sa Diyos, lalong-lalo na sa ating kapwa. Ang sabi sa Efeso 2:10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa, pinakamahusay tayong gawa ng Panginoon, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na hinanda ng Diyos nung una pa siya nating lakaran. Hindi pa tayo nililikha ng Panginoon, meron ng nilalakaran na dapat tayong lakaran at iyon ay alin? Na gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya hindi nyo napapansin, mula nung naging Kristiyano ka, nagkaroon ka ng pakialam sa kapwa mo. Iniisip mo na yung ikabubuti ng kapwa mo noon, hindi, anong pakialam ko sa'yo? Di ba? Bahala kung ayaw mo, di wag. Pero once na tayo naging Kristiyano tayo, bakit? Kasi dahil yung tunay na pag-ibig, meron ka na. At yung tunay na pag-ibig na yon, because kawangis ka Panginoon, ng Panginoon, meron ka noon. Yung kabutihan na yon. Kaya kasi naman dito maraming mga tao masasama, tanong nyo sila, bakit pumatay ka? Bakit nang hold up ka? Kasi walang makain ng pamilya ko. May kabutihan pa rin, di po ba? Iniisip pa rin yung pamilya. Pero lalo na pag igay sumusunod at ginagamit mo yung pag-ibig ng Panginoon, yan talaga ang disenyo ng Diyos. Yung mga mabubuting gawa ay makita sa atin. At yung pagtulong sa ating kapwa ay makita sa atin kasi po we are designed na gawin yung mga bagay na ito. Yan po yung malinaw na sinasabi sa Efeso 2:10. Ang mabubuting gawa na ito isang bagay na inanda niya sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, inanda sa iyo ng Diyos yan. Na maging mabuti ka sa kapwa mo. Na maglingkod ka sa kapwa mo. Kaya hindi mo napapansin, ba't kaya ganon? Yung dating kapitbahay ko, hindi ko dinadala ng pagkain ngayon, dinadalang ko na. Na kahit ano sinasabi sa akin, bakit binibigyan ko pa rin siya? Kasi nga, nasa puso na natin yun. Nasa disenyo na ng Diyos sa atin yun. At sa tuwing naglilingkod tayo sa iba, anumang paraan ito, ikaw ay naglilingkod sa Diyos. Kaya everything na ginagawa mong mabuti sa kapwa mo, ginagawa mo ito para sa Diyos. Di po ba? Kaya kasi, sino po din nagmamahal dito sa ating Panginoon? Sa Diyos, sino nagmamahal? Di ba? Kapag minamahal natin ang Diyos, hindi pwedeng hindi mo mamahalin ang kapwa mo. Kasi sabi ng Panginoon, mahalin mo ang kapwa mo. Kung ano yung minamahal ko, yung mga ligaw na tao, dapat minamahal mo rin yan. Kasi nga, yung pag-ibig na yan, meron ka. Okay? He wants us to serve Him by serving others. Gusto ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya at maglingkod sa ating kapwa. Yun po ang nais ng Panginoon. Ano po? Na hindi po tayo, kasi mayroong ganito eh. Alam niyo po ba, kaya natin maglingkod pero kaya hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Maglilingkod ka, pero pwede rin na hindi mo mahalan Diyos, pwede mong gawin yon. Kaso nga lang, ang problema, pag ginagawa mo para sa sarili, may limitasyon. May limitasyon. Bakit? Pag hindi mo na kaya ibigay, lalo na yung mga bagay na
Yung paglilingkuran mo lang, yung gusto mo. Kaya mo gawin yon. Kahit hindi mo mahal ang Diyos. Pero, kapag nagmamahal ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglilingkod o magmamahal sa Diyos. Yun ang kaibahan nun. Kasi ikaw, pwede ka maglingkod na hindi nagmamahal sa Diyos. Pero pag ikay naligtas ka mula sa Panginoon, hindi pwede kang magmahal at maglingkod sa kapwa mo. Bunga yan ng kaligtasan mula sa Diyos. Naintindihan po mo natin? Kaya, madali mong gumawa na magmahal at maglingkod na hindi mo mahal ang Diyos. Pero pag alam mo na ikay Kristiyano, hindi pwedeng hindi ka naglilingkod sa iba. Kailangan ka naglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, maaari kang maglingkod sa iba nang hindi nagmamahal sa Diyos. Ngunit, hindi mo maaaring ibigin ng Diyos nang hindi ka naglilingkod sa iba. Hindi mo pwede sabihin, mahal mo ang Diyos, sasabihin mo, wala akong pakialam sa kapwa ko. Hindi mo nauunawaan, naiintindihan. Kasi ang bunga ng kaligtasan ay bunga ng pagmamahal sa atin ng Diyos. At yung pagmamahal na yan, nailigay sa iyo ng Diyos at yun ang gagawin mo. Kaya nga, ang tunay na pagmamahal ay naglilingkod dahil, unang-una, ipinahayag ni Jesus ang pag-ibig na naglilingkod. Ano yung pinahayag? Nagkwento siya. Alam niyo po ba, may nagtanong kasi, basahin ko na, hindi ko na po niligay dyan to make the story short. Basahin ko na lang po dito sa Bible ko dito. Ito yung mabuting Samaritano. Sino po nakakabasa na po nito? The Good Samaritan. Di po ba? Nagbigay siya ng kwento. Sabi nga, para malaman nyo na paano ang isang pag-ibig ng naglilingkod, hinilimbawa niya ang The Good Samaritan. Ito po sabi dito sa verse 25, sabi dito hanggang 32. Lumapit kay Jesus ang isang tagapagturo ng kautusan upang subukan siya. Nagtanong siya, Guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, anong nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At verse 28 po, tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo yan at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw mapahiya ng tagapagturo. Kaya nagtanong siya ulit, sino naman po ang kapwa ko? Biglang sagot sa kanya, nagkwento si Jesus, may isang taong papunta sa Jericho galing sa Jerusalem. Habang naglalakad siya, hinarang siya ng mga tulisan. Kinuha nila ang mga dala niyang, pati ang mga suot niya. Binubog nila siya at tila halos patay na sa tabing daan. Nagkataong dumaan doon ang isang pari, nang makita niya ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Napadaan din ang isang Levita at nakita ang mga tao, pero lumis din ang isang lalaki doon at nagpatuloy sa paglalakad. Ano yung po napansin dito? Sa kwento na yon, pinost ko na. May tao nangangailangan ng tulong. Nabugbog. Kumbaga talagang hinold up sa atin ngayon, hinold up sa kalsada. Kinuha lahat, pati suot niya, hubot-tubad. Dumaan ng isang tagapagturo at nakita niya, diliw siya ng ibang daan, hindi siya tinulungan. At ang Levita, anong Levita po? Yan po yung mga nagtuturo ng kautusan. Yan yung mga malapit sa Diyos. Ano po ginawa? Lumihis din siya. Deadma lang. Pero ano yung pinakita po dito? Na nagkwento si Jesus about dun sa pag-ibig ng naglilingkod. Ito po sa verse 33, Lucas 33. Subalit ang isang Samaritano, at alam niyo po ba sa mga Samaritan? Ang mga tingin po dyan ng Hudyo, mababang tao. Walang kwenta. Di ba, balikan niyo yung si Jesus nung siya ay nag-iigib sa balon. Di ba, nakita ng mga kapwa niya, ng alagad niya, ba't niyo kinakausap isang babaeng Samaritana yan? Dapat hindi niyo kinakausap. Ibig sabihin talagang mababang tingin o tao ang mga Samaritans. Pero anong nangyari ito sa kwento ni Jesus? Sabi dito, subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang niya makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Naawa siya. Yan po madalas na nangyayari sa atin. We are called to be Christian. Kilala natin ang Diyos, alam natin ang kautusan, pero pag tayo nakikita natin na may tao nangangailangan, para ba tayong tagapagturo ng kautusan? Dead ba lang, lilihis? O mga Levita, pag nakita rin, lilihis tayo, lalayuan natin.
Pero itong Samaritano, nang nakita niya, nahabag siya. Ano? Kaya makita natin dito na yung pagmamahal na ito, at pag ikay nagmahal sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka maglilingkod sa isang tao. Kaya tayo being Christian, kung alam natin mahal natin ang Diyos, dapat tayo unang-unang naglilingkod na aawa sa taong walang kakayahan. Kasi mahal natin ang Diyos. At sa Diyos ay magpapadala sa atin minsan ng pagsubok, lalo yung mga pagsubok na yan, hindi mo napapansin. Ikaw na yung may pagsubok kasi may darating pa sa'yo. Ang problema mo, financial, tapos may pupunta pa sa'yo, manghihiram. Di ba? Parang ganun. Ano na ba naman, Lord? Bakit ganun? Ako na nga may problema, tapos magdadala pa? Kasi makikita natin dito, tayo po ba may tunay na pagmamahal sa isang tao na nangangailangan? Parang si Elijah lang yan, ano? Nung siya'y naguguto, pinakain ng Panginoon, pinapunta sa isang isang byuda, isang anak. Pumunta ka doon, punta ka doon. Pupuntahan niya, wala din kakainin. Yung isang araw na yun na lang ang pagkain nila. Pinadala ka doon. Lord naman, kailangan ako nga rin ng pagkain, tapos papupuntahin mo ko sa isang tao na kailangan din ng pagkain, wala na silang makakain. Di po ba? Para tayo nakakarinig, ganun. Paano ako tutulong? Ako nga mismo, kailangan ng tulong, na may tulong, di po ba? Pero makikita natin yung tunay na pag-ibig na meron tayo, nag-uudyok yan upang magkaroon tayo ng awa o habag sa ating kapwa. Ang maganda lang sa Panginoon, siya po ay nagbibigay ng solusyon sa mga pagkakataon na may problema ka na, may problema yon, pero mabibigla ka. Lalabas ang kapangyarihan ng Diyos upang isolve yung bawat problema yung dalawa. Yan ang kagandahan sa Panginoon. Na, Lord naman, ako na nga may problema, dadagdagan mo pa. Pero dahil may puso ka, na may pag-ibig ka, ng paglilingkod, naniniwala ba kayo na tutulungan kayo ng Panginoon? Gagamitin kayo ng Panginoon to be the vessel para tulungan din yung kapwa na yon. Ano? Alam natin ang sacerdote at Levita ay walang awa o hubag. Pero, nung namakita ng Samaritano na halos patay na yung tao, nahabag siya. Naawa siya. At doon na itumugon siya. Tinugon niya yung awa na yon. Dapat natin makita ng pangangailangan, malaki man o maliit. Kasi minsan, pag kaya kong tulungan, tutulungan ako. Pag malaki problema mo. Magkano? Ano problema mo? 200,000. Hirap nga naman tulungan, ano? Lalo na kung hindi natin kakayahan. Pero dapat nating isipin, kung may kakayahan man tayo, ibigay natin. Kaya sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, di ba? Kung mayroon kang kapwa na giniginaw, nangangailangan ng balabal, sasabihin mo ba, ipagpipray na lang kita. Kung mayroon ka naman balabal para ibigay doon, yun ang ibigay mo. Di po ba? Kasi madalas tayo, may kakayahan man tayong tumulong. Brother, ipag-pray na lang kita. Walang masama doon. Pero kung may kakayahan ka naman na tumulong sa tao, then well, good. Gawin natin, di po ba? Kasi minsan dead ba tayo eh. May kakayahan ka naman tumulong, pero wag na lang, ipag-pray na lang kita. Kaya nga, binibless ka ni Lord eh. Para alin, maging blessing sa iba. Hindi para maging maramot, hindi para, kasi tamad mo kasi, kaya, walang, kundi nakita natin, maging ang Samaritano, nakita niya na iniligay niya ang kanyang sarili upang maabot yung pangangailangan ng iba. Maliban kung nakikita natin pangangailangan na mas malaki kaysa sa ating mga personal na priority, gagawin natin wag na lang tayong maglingkod. Lalo tayo, pagdi-disciple, di ba? Ang hirap niyan. Pera, lahat na eh, no? May trabaho ako, may kailangan akong gawin, di ba? Pwede sabihin ng Samaritano, ay, wag na lang, may pupuntahan ako, wag na lang yan. Pero hindi, kasi need ng tao yung tulong, hindi siya nag-atubili. Hindi siya tumalikot katulad ng mga Levita. Nakita ng Samaritano ang estranghero ito na may kasamang pakikiramay. Awa. Once na hindi po tayo naawa sa isang tao, pag umihingi, mahirap tayong tumulong. Lalo na kung pagtulong na yon, wala sa puso natin. Ang hirap po tayong tumulong. Dapat magkaroon po tayo ng puso ng Diyos upang makita natin yung pangangailangan ng ating kapwa. Kaya sabi ko po sa inyo, di ba? Unless hindi po natin mailalagay ang puso ng Diyos sa atin, buhay, mahirap po tayong tumulong. Ano po sabi dito sa Filipos 2:3-4?
Huwag ninyong gawin ang anuman sa papaligsahan o mapagmataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa sa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa iyo na kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Mahirap, maliwanag sinasabi, mahirap po tayong tumulong kung wala tayong pagpapakumbaba. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Kasi paano ka tutulong ang tingin mo sa sarili mo? Mapagmataas. Sino ka ba? Di ba ganyan tayo eh? Kasi ganyan ka eh. Kaya paano ka tutulungan? Dati mo akong nalipusta. Dati mo akong ginawa na masama. Ba't kita tutulungan? May pagmamataas. Kaya ang hirap po natin tumulong eh. Kasi pag may meron kang puso ng Diyos, hindi mo na titignan kung ano man nagawa niya. Titignan mo ngayon yung kaya mong ibigay para sa Kanya dahil ginagawa mo ito para sa Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng confession. Magbigay tayo sa pamamagitan ng higit sa ating sarili. Lalo na kung tutulungan mo, napakalayo. Mahal ang pamasahe. Ang init. Mag-iintay ako. Huwag na lang. Nakita niyo yung comfort zone? Kasi nagmamataas ka nun. Akala natin, hindi tayo nagmamataas po tayo nun. Ang init, tutulong. Minsan nagaya, di ba? Minsan, puntahan natin, pag-pray natin yung tao. Kailangan daw, ang init. Lalo ngayon, magsasummer na naman, ano? Ang hirap maglakad, paku-paku doon, paakyat pa. May edad na ako eh. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng puso ng Diyos, mahirap tayong tumulong. Kasi bakit? Iniisip pa rin natin ang sarili natin. Way back. Di ba ang tunay na pag-ibig, hindi makasarili? Galing sa Diyos? Oh. Kaya hindi mo natitignan dito yung hirap, kundi titignan mo yung passion, yung puso ng Diyos, kung paano ba siya tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan tinudugin ito. Nakita ang pag-ibig na higit sa sarili at kusang naglilingkod. Ano po sabi sa Lucas 10:34? Sabi dito, handang ibahagi ang mga bagay na mahalaga. Bakit po nangyari ito? Ipinakita o kwento ni Lord, ano yung kayang ibigay ng pusong naglilingkod. Ano po sabi dito? Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inilagaan. Alam niyo po ba yung Samaritano, pwede siya maging negosyante. Kaya dumadaan siya doon, may dala siya mga langis, may dala siya na kabayo, may mga mahalagang bagay sa. Ibig sabihin, pwede siya maging isang, isang mga negosyante. Pero dahil yung puso niya na naglilingkod sa kapwa, ano sabi? Lahat ng mahalaga sa akin, ibibigay ko. Sino kaya handa dito ibigay ang mahalaga sa iyo para sa pagtulong mo sa kapwa mo? Yung nga lang, sister, punta ako sa bahay mo ha. Ay, hindi ka pwedeng pumunta. Lalo na kung yung papupuntahin mo, hindi naman talaga mayaman. Naku, bagong gawa bahay namin. Ba't ka pwedeng pumunta ron? Sa iba na lang. Welcome ba tahanan natin para sa ating kapwa? Welcome ba ang ating finances para sa ating kapwa? Aba, brother, pag pinag-uusapan ng pera, hindi kita kilala. Di ba? Isang ganyan tayo. O, 5 minuto lang tayo mag-uusap. Kasi may trabaho ako eh. Kasi may pupuntahan ako eh. Busy ako. We are willing to give. That all we have, kaya ba natin? Sa Samaritano, kaya niya eh. Ibinigay niya, hinalimbawa ito ng Panginoon. Na ang tunay na pag-ibig ay laging may halaga. Kaya nga ang pag-ibig, may halaga ito eh. Di po ba? Kina-counterfeit. Kaya pag tayo may tunay na pag-ibig, naglilingkod ka, may halaga po yung ating gagawin. Hindi yung sa atin madalas, we are Christian. Hindi pag pinag-uusapan ng pera dito, medyo malabo tayo magtulungan. Pag pinag-uusapan dito yung oras, teka muna. Di po ba? Pero hindi. Kapag may puso ka naglilingkod sa Panginoon, you are willing to give all you have. Ganyan ang nangyari. At hindi lang yon. Ang pag-ibig na naglilingkod ay nagliligtas. Hindi na niya ibinigay ang kanyang lahat na meron siya, kundi ano pa sabi dito sa Lucas 10:35. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan. At sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik.
Hindi lamang niya nilinis ang sugat, hindi lamang niya dinala sa ospital sa atin ngayon. Pag nakakita ka sa ospital mo at iiwanan na lang, hindi. Ano man ang gastusin niyan, ano man ang pangangailangan niyan, basta secure mo na mabubuhay siya. Parang ganon. Di po ba? Tayo po ba, pag tumulong tayo, sinisecure ba natin na mapapabuti siya? Basta naibigay mo na, okay na. Lalong-lalo na po ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yung kaligtasang hindi lamang dito sa mundo, lalo po sa kabilang buhay, parang ang hirap natin gawin, di po ba? Marami tayong kamag-anak na nangangailangan ng ating tulong, lalo na sa spiritual po natin ipagkait. Alam niyo po, minsan hindi naman material things ang kailangan natin, ng mga kapwa natin eh. Spiritual ang kailangan po. Kasi lahat po nakaugnay. Saan? Sa spiritual. Ang pangangailangan sa pera, kalusugan, lahat na yan po nakaugnay spiritually. Kaya ang kailangan talaga natin, yung concern talaga natin, ay yung maibahagi natin yung tunay na pagliligtas mula sa Panginoon. Okay? Yan ay pinapakita na kung yan ay ginawa mo sa ating pinakahamak na tao, ginawa natin sa Diyos. Ano sabi dito sa Mateo 25:40? At sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa nyo ito sa pinakamahamak kong mga kapatid, ginawa nyo ito para sa akin. Lagi kong sasabihin sa inyo, tuwing tayo naglilingkod sa ating kapwa, lalo na yung pinakahamak, yung walang gustong tumulong, ginagawa natin to para sa Diyos. Alam niyo po, para maging madali ang pagtulong natin sa kapwa, gawin nyo para sa Diyos. Yan sabi ko sa inyo, hindi makasarili. Kapag tutulong ka sa iyong kapwa at iisipin mo yung sarili mo, di ba sabi nung last kung mamahalin nyo lang yung nagmamahal sa'yo, ano ka hanga-hanga doon? Kung yung magpapautang lang kayo sa kaya magbayad sa inyo, ano ka hanga-hanga doon? Sabi ng Panginoon. Kung tutulungan mo lang isang tao na may kakayang ibalik yung tulong mo, ano ibig sabihin nun? Wala. Walang halaga. Kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kapag tumulong ka, ibigay mo ang lahat at yung kaligtasan niya, kahit wala kang isipin na ibabalik niya kasi ginawa mo para sa Panginoon. Di po ba? Yun po kaya nagiging madali po ang pagtulong natin. Nagagawa ng paglilingkod. Bakit? Kasi minsan mahirap talagang tumulong. Kasi sino pa yung tinutulungan mo? Yung pa yung gagawa sa iyo ng kalokohan, ng kasamaan. For every time you do it for the glory of God, ano man ang gawin yan sa kapwa sa iyo, tutulungan kita kasi ginagawa ko yan para sa Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ko, kapag naligtas ka, hindi po pwedeng hindi ka magmamahal at maglilingkod sa kapwa mo kasi yung pagmamahal, yung kaligtasan mula sa Diyos, yan ang nag-uudyok sa iyo upang gawin yung mga bagay kahit mahirap, kahit nagtitiis ka, kahit inaalipusta ka, gagawin mo kasi ginagawa mo para sa Diyos. Kaya dito makikita natin na yung pag-ibig, lalo na sa Samaritano, na kahit ang tingin sa kanya, ay mababa, pero ginagawa ko ito para sa Diyos. Huwag niyong hamakin, wala naman ako kakayahan, pastor, magbigay, wala kang kasi. Hindi, marami tayong pagkakataon na kaya natin gawin, lalong-lalo na po yung pag-share ng salita ng Diyos ng kaligtasan. Yan ang nakakalimutan ng maraming Kristiyano. Kasi maraming Kristiyano, pera lang naman kailangan ko itulong. Yung wisdom na pag ako ay nagbibigay ng mga payo, yan lang, hindi. Ang pinakamaganda po na ibahagi natin ng pagtulong sa ating kapwa ay ang kaligtasan mula sa Diyos. Huwag po natin kayanin natin, hindi ko po kaya. Huwag niyo pong isipin yan kasi ayaw nga ng kaaway na tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi gusto po yan ng ating Panginoon. At si mismo si Jesus ay nagpakita ng pagmamahal. Sa kanyang mga alagad. Sabi ko kanina, nagkwento lang siya. Ito yung tunay na pagmamahal na naglilingkod. Ito ngayon. Si Lord kasi bago siya gumawa nang magsabi sa isang tao, nagawa niya na muna. Katulad na pagdi-disciple, mag-disciple kayo. Bakit? Nag-disciple siya. Manalangin kayo every morning. Kasi nananalangin siya every morning. Kaya nung sinabi ng Panginoon na magmahal kayo, na may paglilingkod, ginawa ko yan. Hindi lang ako kwentong barbero. Kinuwento ko sa inyo, magbigay ng halimbawa, ito, ipakita ko sa inyo na ito'y ginawa ko. Ano sabi sa 1:13:4-5? Tumayo si Jesus habang naghahapunan sila, hinubad niya ang kanyang panlabas na kasuotan na nagbigkis ng tuwalya sa baywang niya. Pagkatapos, nagligay siya ng tubig sa isang palanggana at sinumulang hugasan ng mga paa ng mga alagad niya at pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Alam niyo, yung that time, walang gustong maghugas ng paa.
Kaya nga si Jesus, pumunta rito upang maglingkod. Siya na yung nanguna na siya. Hinugasan na niya. Kaya nga sabi ni Peter, naku, guro, hindi ako papayag na hugasan mo yung paa ko. Ano sabi ni Lord? Kailangan mangyari ito. At darating panahon, mauunawaan mo to. Yun sabi. Ano ba bakit dito? Nakita ni Jesus yung pangangailangan ng alagad niya. Ano ba madalas na nadudumayan sa katawan ng tao? Madalas narurumihan. Ha? Di ba paa? Inong panahon na yun, hindi pa uso ang mga rubber shoes. Yung mga balat na talagang matatakpan pa mo, kasi sandalyas lang. Kaya every time na sila maglalakad, hindi pa naman sementado doon. Di ba? Ang lagi na alikabok. Alam niyo po ba pagsasabi po sa Biblia, yung ginawa ni Jesus ay paghuhugas ng kaluluwa. Madalas, marumihan ang paa natin. Ano yung marumi sa atin? Bunga ng kasalanan. Yan po ang nilinis ni Jesus nung namatay doon siya sa krus. Kaya sabi ni Jesus, hindi nyo pa mauunawaan ngayon. Pero pagdating ng panahon, mauunawaan nyo na. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ginawa na may pagmamahal upang maging isang halimbawa ito sa lahat sa atin. Kaya naatin ni John Maxwell, if you want to be a good leader, you must be a good follower. Kung gusto mo maging leader ka, kailangan mo maging tagasunod ka. Ayun sabihin doon, may pagpapakumbaba. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi dito sa Lucas 22:26-27, ngunit hindi kayo dapat maging ganon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa. At ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat sino ba ang mataas? Ang pinaglilingkuran o naglilingkod? Siyempre ang pinaglilingkuran. Ngunit naglilingkod ako sa inyo kahit na ako ang Panginoon ninyo. Ang sabi ng Panginoong Hesus. Na kahit ako ay isang guro, kahit ako ay the Messiah, pero pinaglingkuran ko kayo. Bakit? Dahil pagpapakita yon, pag tayo'y naglilingkod sa ating kapwa, we humble ourselves. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap maglingkod na mapagmataas. Ang hirap, kasi lagi nakatuon sa sarili niya yun. Papagod ako, mawawalan ako, di ba? Kasayangan lahat. Pero mismo si Jesus ay nagbigay ng halimbawa. Kung sa Samaritano, ibinahagi niya yung lahat. Di ba yung mahalaga sa kanya? Maging si Jesus, ginawa niya. Ano ba sabi dito? Binahagi ni Jesus ang kanyang bagay na mahalaga. Ano sabi dito sa Filipos 2:6-7? Bagamat siya ay Diyos, hindi niya itunuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bahagi na dapat panghawakan. Sa halip, ibinabayan ang lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin, naging tao siya tulad natin. Siya ang nag-create ang lahat na nakikita natin. Siya ay guro. Siya ay master, son of man, anak ng Diyos Ama, the Messiah, the King of Kings, Lord of Lords, tagapagligtas. Pero ang sabi dito, basahin natin, nag-anyong alipin. Grabe, no? Isang Diyos, hinubad ang lahat para maging anyong alipin. Sinet aside niya yung pagiging Diyos niya doon sa langit. Sinet aside niya yung kanyang authority to all over us. Para saan? To save us. To serve us. Yun, sabi ng Panginoon, kasi tunay ang pagmamahal ko. At ang pagmamahal na yan ay naglilingkod para sa inyo. Di ba? Kaya ang sabi sa Roma 8:5, namatay siya nung tayo'y mga makasalanan pa. Ibig sabihin po, hindi ka pa mabuti. Handa na akong maglingkod sa iyo. Handa na akong ibigay ang buhay ko sa iyo. Tayo, maging mabuti ka muna, tsaka kita paglilingkuran. Tsaka kita tutulungan. Diba? Hindi si Lord iba. Bakit? Kaya ko ibigay ang lahat sa iyo. Wala kang dapat patunayan. Sa atin, tutulong ako, may dapat patunayan ka. Para in return, okay, di ba, ayos tayo. Si Lord, hindi. Wala kang dapat patunayan sa harapan ng Diyos. Sabi mo sa katabi, wala kang dapat patunayan. Para maranasan mo yung paglilingkod sa iyo ng Diyos. Upang maranasan mo yung bagay na magbibigay sa iyo. Alam niyo, sa mundong ito na puno ng makasalanan, puno ng pagmamataas, pero ipinakitas ni Jesus na ang pinakadakila
ay isang taong naglilingkod sa iba ng may pagpapakumbaba. Yan kasi ang ginawa ni Jesus sa ating lahat. Kung iisipin niya, Diyos, ako bababa ako para sa'yo. Na isa kang manloloko, na isa kang sinungaling, na isa kang rebelde, bababa ako para sa'yo. Ibibigay ako ang buhay ko para ipaglingkod ko sa'yo. Isipin natin. Pero dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat. Kaya nga sabi nga, di ba, wala makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Isipin nyo na ang lahat, hindi kayang ipag-iwalay yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Na kayang ibigay nila, sabi nga ng Diyos, yung nga pinaka-bugtong kong anak, ibinigay ko sa inyo, ano pa ba hindi ko kayang ibigay? Kaya ang pag-ibig na naglilingkod ni Jesus, nagligtas. Kung sa Samaritano nangyari ito, nakita yung kwento ni Jesus, tugma pa rin sa kanya. Nagliligtas at naglilinis. Ang sabi sa unang 1:9. Ngunit kung ipinagtapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, matapat siya magpapatawad sa ating mga kasalanan at maglilinis sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang Panginoon, patuloy na ipinakikita niya yung pag-ibig sa patuloy tayong pinatatawad. Sino dito hindi nagkakasala? Sino dito perpekto? Di ba wala? Patuloy tayong pinatatawad, patuloy tayong pinaglilingkuran ng Diyos, patuloy tayong nililinis ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, continue rin ang ating pagtulong sa Diyos. Even tayo po ay nahihirapan, kahit po tayo nasa low ng ating buhay, tumulong pa rin tayo. Magbigay tayo ng puso katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Na kung gagawin natin na nagmamahal, ay maglilikod tayo na tayo po ay pagpapalain. Sino gusto pong pagpapalain ng Panginoon? Taas po kamay. Amen. Praise God, di ba? Ang kaganda sa pagpapala ng Diyos, hindi po material. Sino dito pagpapala hindi material gusto mo? Wala na nagtaas. Gusto finances, gusto pagpalain finances, taas ang kamay. Pastor, para di halata, wag na lang akong taas. Pag pinag-uusapan finances, okay. Alam niyo po ba, mostly na pagpapala ng Diyos, yan po ay may kapalit na kagalakan at kapahingahan na hindi kayang ibigay ng yaman dito sa mundong ito. Kaya nga sabi nga, anong mapapala mo, maging buong yaman ng mundo, mapasayo kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo. Kasi hindi naman yung magbibigay na tunay na kagalakan. Ano sabi dito sa John 13:17? Ngayon alam nyo na ang mga bagay na ito, pagpapalain kayo ng Diyos kung gagawin nyo ang mga ito. Kapag po tayo naglingkod sa Panginoon, sa ating kapwa, ibibless ka, hindi ka mawawalan. Kasi ang mundo ganyan. Kapag tumulong ka sa kapwa mo, mawawalan ka. Lalo na ang problema, finances, di po ba? Problema nito, pag oras. Naku, paano na yung pamilya ko? Paano yung trabaho ko? Hindi mo naiintindihan. Maging si Jesus nga, ibinigay ang buhay niya. Anong naging resulta? Ipinamahala ng Diyos Ama. Ang authority dito, maging sa ilalim, lahat dito ibinigay niya at nasa kanang kamay siya ng Diyos Ama. Sa atin, sabi ko sa inyo, ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Panginoon, unang-una, ay alin? Kapayapaan. Balitang-balita sa inyo nangyayari ngayon. Tingnan mo yung mayayaman, walang kapayapaan. Mga nagtatago na. Di po ba? Yung mayayaman, nasan na? Natatakot na sila, baka mahuli sila. May kapangyarihan, kilala sila di ba, sa gobyerno, pero nasan sila? Kasi nga, hindi ito nagdudulot talaga ng tunay ng kapahingahan, kapayapaan. Kundi sa Diyos lamang. Kaya sabi ng Panginoon, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Saan galing ang kapayapaan? Saan? Sa Diyos. Ang madalas, even Christian, ang kapayapaan, hinahanap saan? Sa babae, sa lalaki, sa pera, sa trabaho, sa lahat ng bagay na ala niya magbibigay sa kanyang security. Nagkakamali po kayo. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo mawawala. Ngunit ang nagmamahal na nagtitiwala sa Panginoon, habang buhay makakasama ng Panginoon for eternity. Kaya pag ginagawa mo yung pagtulong, hindi ka nag-i-invest dito kundi sa langit. At sa huli po, nais ni Jesus na gawin mo ang ginagawa niya para maantig yung puso. Alam niyo po ba kung naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos? Sino nakaranas ng pag-ibig ng Diyos? Amen? Di ba naawa siya sa ating lahat eh? At gusto ng Diyos, ibigay din natin sila sa iba. Sana tayo yung maging bibig ng Diyos
Sana tayo maging kamay ng Diyos. Sana tayo yung paa ng Diyos para sa iba. Kaya po ba natin? Na tayo yung maging labi ng Panginoon. Tayo yung kamay ng Panginoon. Tayo yung paa para lapitan yung mga nangangailangan. Ano sabi ko sa inyo, hindi naman mostly financial ang kailangan ng tao. Kundi ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Amen? Huwag mo sasabihin, hindi mo kaya. Kasi si Lord nga sabi niya, napagtagumpayan ko na lahat. Ang tanong lang, naniniwala ka ba? Amen? Lahat po tayo ay umuko. Everybody close your eyes. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon. Ito po yung huli na mensahe nyo about ang pag-ibig. Napakagandang mga mensahe. Hanggang sa huli, Panginoon, tunay ang pag-ibig ang nanaig. Sapagkat ipinakita po yan nyo sa inyong paglilikod para sa amin. Isang bagay na napakahirap gawin. Lalo na kung kami, Panginoon, may kayang ipagmalaki. May kayang patunayan sa aming sarili. Hindi namin kayang tumulong o maglingkod. Pero Lord, nung ipinakita mo, Panginoon, nung nangyari dun sa cross, namatay kayo, nabugbog kayo, nahirapan kayo, lahat ng alipusta, lahat ng mga panlalait, Lord, natanggap nyo. Para sa aming lahat. Para maipakita lang na ang tunay na pag-ibig nyo ay naglilingkod. Willing to serve. Na ibigay ang lahat na meron kayo. Lalong na yung pagiging Diyos nyo, Panginoon. Hinubad nyo ito sa anyong pagiging alipin. Sapagkat lalong napatunayan na kayo po yung tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, tulungan nyo po kami sa bawat isa sa amin. Sapagkat sinabi niyo po yun na Book of Ezekiel, binigyan niyo kami ng pusong masunurin, pusong laman at hindi pa to. At ngayon, Panginoon, iligay niyo po yung puso niyo para sa amin. Lord, hindi na yung puso namin, Panginoon, sapagkat sinabi niyo, deceitful, mapanling lang, pero yung puso niyo, kapag ito ang aming ginamit, yung pagmamahal niyo, Lord, kahit kailan hindi kami mapapahama o maliling lang ng kaaway. Lord, ipakita namin yung pagmamahal namin sa iyo sa pagtulong namin sa kapwa. Maging resulta ito ng aming mga finances, ng aming panahon, ng aming oras, at maging ng aming buhay. Sapagkat sabi nga po, kung sino nagpapahalaga sa buhay niya ay mawawalan. Ngunit ang nagbibigay nito para sa iba, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, turuan mo kami ng karoon ng awa katulad ng Samaritano. Na kahit sa tingin ng mundong ito kami, napakababa, kami Panginoon walang halaga. Pero Lord, nagkaroon kami ng halaga pagkat mahalaga yung tingin mo para sa amin. Kaysa tingin ng iba, Panginoon, tingin ng mundong ito. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na umusbong yung tunay na pagmamahal para sa paglilingkod sa aming kapwa. Sa aming mga pamilya na hindi pa nakakaranas nakakatanggap ng buhay na walang hanggan na kaligtasan. Lord, kayo ang maging bibig namin, Panginoon. At kayo ang maging paa namin na lapitan sila yung mga taong ito. Lord, walang iba na pwedeng gawin at pinakadakila na gawin yung layunin mo para sa amin. At isinarito, Lord, to share, Lord God, ang iyong kaligtasan para sa amin lahat. Kayo po, Panginoon, na may bigay sa amin ng tapang at kapangyarihan na gawin ito. Sapagkat wala kaming kakayahan unless hindi mo kami sasamahan, Panginoon. Hindi kami mananalig sa aming talino o kakayahan, kundi Lord, aasa kami sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at aasa kami sa pagmamahal mo na amin natanggap sa pamamagitan ng kaanyuan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, salamat po sa mensahe mo. Salamat po sa pag-ibig mo at sa buong buwan ng Pebrero, lalo mo napatunayan na walang makapaghihiwalay sa iyo sa amin sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, we give you glory, we give you praise. In Jesus' name we pray, and all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa oras na ito.